Samantala, tiniyak na may-ari ng lumubog na MT Terra Nova sa Bataan na minamadali na nila ang pag-salvage sa barko. Samantala, sakali namang gumanda ang panahon, itutuloy ng Philippine Coast Guard ang pagkuha ng sludge oil ngayong araw. Si Ryan Lesigue sa detalye live. Ryan? Audrey, sa ngayon ay maganda na ang panahon dito sa Bataan at posibleng simulan na ulit ngayong araw yung mano-manong pagkuha nga doon sa sludge oil mula doon sa sumadsad na MV Merola 1. Habang yung mga tauhan naman, Audrey, ng may-ari ng barko na MTKR Terra Nova ay nag-iikot na daw doon sa mga lugar na apektado ng paglubog ng tanker na yan para mabigyan ng ayuda o tulong yung mga apektadong pamilya. Pansamantala munang itinigil kagabi ang mano-manong pagkuha ng sludge oil o yung pinaghalong langis mula sa makina at diesel ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard mula sa sumadsad na MV Merola 1. Ito ay matapos na lumakas ang alon sa lugar kung saan sumadsad ang barko. Sabi ng PCG, maaaring ituloy ito ngayong araw kung gaganda na muli ang lagay ng panahon. Nilino naman ng PCG na walang naitatalang oil spill mula sa MV Merola 1. Leaking actually, those dark fuels, sir, yung tinatawag natin na heavy fuel oil, ay nakapaloob po sa loob ng drum niya. So natumba lang po ito, natapon doon sa cargo hold. Yun po yung ini-scoop na po ng mga kasama po natin sa Coast Guard. Kahapon nang simula ng pagkuha ng langis mula sa loob ng barko, dinadala ang nakukuhang langis sa isang disposal facility para hindi na makaperwisyo sa taong bayan. Ang ilang residente sa Bataan nangangamba pa rin sa masamang epekto sa katawan ng oil spill kung kaya't iwas daw muna sila sa pagbili at pagkain ng isda. Ito ay kahit pa sabi ng PCG wala namang malawakang oil spill dahil kontrolado na ang sitwasyon kasunod ng paglubog ng MTKR Terra Nova. Mula nung lumubog na barko, bumibili ka pa rin ba ng isda? Ay, hindi na po. Bakit Kasi po yung, sabi nga nila, baka may lasang langis. Kasi yung mga po mahina ang tiyan, laging sumasakit yung tiyan. Pagka hindi po kami nakakabili. Ang may-ari ng tanker na Shogun Ships Co. Inc. tiniyak din na ginagawa nilang lahat para mapadali ang pag-salvage sa barko. Inaasikaso na rin daw nila ang tulong para sa mga maapektuhang pamilya dahil sa oil spill. Sa mga affected areas, pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na barangay ninyo or LGUs ninyo kung saan kayo nasasakop at doon po kayo makipag-coordinate at lahat po yan pupuntahan naman ng ating representative at correspondent para po mag-gather ng mga data na yun. So, ngayon naman ay tinatrabaho na yan. Audrey, sa mga oras na ito ay nandito tayo ngayon sa Mariveles, Bataan at dito tayo nasa aking likuran lamang itong barko ng Philippine Coast Guard at malapit lang mula dito sa ating kinatatayuan yung pinaglubugan naman ng MTKR Jason Bradley na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nasisimulan yung working fuel nito na higupin na nasa 5,500 liters. Yung mga residente dito, Audrey, ay nagrereklamo na daw dahil kung minsan ay nakakaamoy sila ng masangsang na amoy at natatakot na rin sila na kumain ng isda mula sa karagatan dahil maaari daw na kontaminado na ito ng oil spill. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigue. Nagulat ng live mula sa Mariveles, Bataan.